Hello mga beshi. So meron ulit tayong isang tanong dito galing kay beshi natin na si Fanny. Sabi niya, kamusta po ang report of marriage niyo po, ma'am? Ay, wag niyo na akong tawagin, ma'am. Ate na lang. Grabe naman kayo makamamam dyan. Ate na lang, tawag niyo sa akin. Kasi sure naman mas matanda ako sa inyo. Ito, yung sa report of marriage, ang advice ng Philippine Embassy dapat within 1 year ng marriage, nakapag-report na kayo sa Philippine Embassy. Yun kung dito kayo kinasal sa China. Kung sa Pinas kayo kinasal, no need to report na ng marriage kasi sa Pinas naman kayo kinasal. Pag dito sa China, kailangan yung mag-report ng marriage para magkaroon din kayo ng record ng kasal nyo dito sa China doon sa Pilipinas. So, ano-ano ba yung mga documents na sinabit namin sa pag-report ng marriage? 4 sets lahat yon. Kailangan ninyo ng appointment muna kasi kailangan mag-secure kayo ng appointment sa Philippine Embassy bago kayo makapagpa-report of marriage. Tapos i-download ninyo sa website nila yung form ng report of marriage. Kailangan 4 yun na original. Fill upan nyo yun, computerized, para mas malinaw, mas maganda siya. Kasi isi-send nila yung ibang copies sa Pilipinas at yun yung mag-a-appear dun sa copy ninyo ng PSA sa Pilipinas. So, dapat malinaw, colored ang printout nun. Kailangan maayos, maganda. Kasi hindi nila tatanggapin kapag kamalabo. Dahil pag pinrint yon dun sa papel ng PSA sa Pilipinas, hindi rin makita malabo. So, ayaw nila. Gusto nila malinaw talaga para kitang-kita din. Tapos, yung marriage certificate ninyo sa China, yung red booklet, kailangan ninyo yung ipanotarize, translate, at apostille dito sa Foreign Affairs Office sa may munisipyo. Pupunta kayo sa munisipyo kung saan kayo ikinasal, tanong nyo doon kung saan magpapanotary na may kasamang translation at apostille. Ang binayaran namin doon ay 375. Ang notary, translate, and apostille ninyo is yung copy ng asawa ninyo. Kasi hindi ko alam kung bakit mas mahal daw kapag yung red booklet ko ang pinatranslate. So, ang pinatranslate namin yung sa asawa ko. Mas makakatipid kayo. So, dun sa 375 RMB na binayaran ng asawa ko, kasama na yung delivery. Tapos, yung process nun is pinakamabilis na yung 10 days. So, dapat makapagpa-apostille, notarize, tsaka translate na kayo ng MC, ng red booklet bago kayo pumunta sa Philippine Embassy. Kailangan maglaan kayo ng mga 10 to 20 days, ganun. Kasi medyo matagal siya. And then, ang ipapasa nyo doon, yung isang original at 3 copy. So, yon. Tapos, magsasubmit din kayo ng copy ng passport ninyo, 4 copies. Tsaka 4 copies din ng passport ng asawa ninyo o kaya ng Chinese ID niya. And then, yung huko pala niya, kailangan nyo rin ipatranslate yung harapan, yung sa mga details niya. Bali, isang original at saka 3 copy ang isasubmit ninyo. And then, kailangan ninyong magtanong sa Philippine Embassy sa lugar ninyo na nasasakupan kung ano pa yung mga ibang additional requirements. Kasi sa iba, nagre-request sila ng birth certificate ninyo at saka Senomar. Nagre-request sila ng ganyan. Lalo na yung mga hindi nag-report, yung mga hindi kumuha ng legal capacity. So, kailangan tanungin niyo muna para hindi kayo pabalik-balik. So, ayun, kailangan mag-inquire muna kayo sa Philippine Embassy na malapit sa inyo kung ano yung mga checklist ng documents. Kasi, minsan iba-iba din Kasi dito sa amin sa Fujian, konti lang yung sinubmit namin. Tapos dun sa Beijing, napansin ko may mga additional pang ibang mga documents na kailangan ninyong isubmit. So, mas maigi yun. Lalo na kung nag-shortcut kayo ng kasal, gumamit kayo ng single affidavit, hindi kayo kumuha ng legal capacity sa Philippine Embassy, baka ipasubmit sa inyo yung mga documents
or copy ng mga documents na isinabmit ninyo nung nagpakasal kayo dito sa China ng shortcut. So, ayun. Yun lang yung mga sinabmit namin. Yung form, print out, na clear, na print, na colored, na form ng registration of marriage. Tapos, yung notarized, translated at apostilled na red booklet ng hubby ninyo. Tapos, yung copy ng passport ninyo, copy ng passport ng hubby ninyo or ID niya, tapos yung translation ng huko niya. So, bali, 5 yung importanteng documents na kailangan yung isubmit. Tapos, depende sa Philippine Embassy kung papasubmitin pa kayo ng Senomar at saka ng birth certificate na galing sa PSA. So, itanong nyo muna kung ano pa yung mga ibang documents na kailangan. Bali, 4 sets yon. Tapos, dalhin nyo rin yung mga original like yung passport nyo at saka yung asawa ninyo kasi titignan din nila yan at check nila. And then, meron pa, yun yung sa mga single. What if yung asawa ninyo divorced, kagaya ng asawa ko? So, kailangan pa ninyong notarize, translate at apostille yung divorce booklet niya at saka yung divorce agreement niya. So, yung sa amin, dun kami natagalan kaya nakadalawang balik kami sa Philippine Embassy noon. Kasi, ayaw i-notarize, translate at apostille dito sa city ng asawa ko yung divorce agreement nila at divorce booklet kasi dun pala sila nag-file ng divorce sa city nung ex-wife niya. So, kinailangan pa namin pumunta dun sa mismong city ng ex-wife niya para dun kami magpa-notarize, translate at apostille nung divorce booklet niya at saka nung kanilang divorce agreement. So, matrabaho, di ba? At huwag kayong magpapaabot ng lagpas sa 1 year kasi mag-affidavit of late registration of marriage na kayo, may additional na bayad pa yon. So, lalaki pa yung babayaran ninyo. Tapos, sa ibang consulate, parang nagpapataw pa sila ng penalty per year. Hindi ko lang sure kasi meron akong nabasa dati na sa group na nag-penalty sila ng 1,000 RMB per year ata. 3 years silang hindi nakapag-file ng registration of marriage. Pero kung malapit-lapit naman sa pa ng date, halimbawa mga lagpas lang ng konti sa 1 year, hindi pa siguro yan. Pero mag-a-affidavit na kayo. Depende sa consulate. Kaya wag kayong pasaway. Pero kung ayaw nyo pa talagang ipa-register yung kasal ninyo kasi gusto nyo single pa rin kayo sa Pilipinas dahil hindi pa rin kayo sure sa asawa nyo, pwede naman. Pero, face the consequences kapag ka nagpa-register of marriage na kayo. At saka ngayon kasi, nire-required ata ng mga IO sa airport na kapag meron na kayong residence permit, hinahanapan kayo ng CFO. May mga ibang IO na hindi naghahanap, may ibang IO din na naghahanap. So, para sigurado lang, magpa-registration of marriage na kayo within 1 year after ng kasal ninyo para pag uwi nyo ng Pilipinas, makakuha kayo kaagad ng CFO. Yung CFO lifetime naman daw yun. Di pa ako nakakuha ng CFO kasi hindi pa ako umuwi ng Pilipinas. So, yun lang. Kung may tanong kayo, message nyo lang ako at magre-reply naman ako kapag hindi ako busy.